Kaya dapat piliin mo yung talagang babae na alam mo na hindi bibitaw sa'yo at nasubukan mo. So, importante ba ang virginity? Huwag nyo silang tawaging toxic boyfriend. Hindi sila toxic. Pinoprotektahan lang kayo. So ladies, pag sinabihan kayo ng boyfriend nyo or ng asawa nyo, huwag nyo sabihin na hindi porket nagsuot ako dito, inaangit ko na kayo. Kayo, hindi ba kayo nagtataka? Bakit pinoprotektahan ng bawat religion ang mga kababaihan? Gets? And even the society, kahit walang religion, kumbaga, matik yan, pag babae, protektahan natin yan. So, hindi ba kayo nagtataka? Bakit masyadong pinoprotektahan ang babae simula? May mga ibang lalaki na wala sa kanila yon. Hey, what's up guys? It's your boy, Suplado. Boto. Okay, Budo Nice Vlog, let's talk about ang nag-comment sa ating comment section. So may tanong si Ropa. Hindi ko alam kung babae siya o lalaki, pero ang tanong niya, importante daw ba ang virginity ng mga kababaihan? So sa nagtanong sa atin, may tanong ako sa iyo. Yung phone mo ba may case? Nilalagyan mo ba ng case or okay lang kahit wala? Meron bang antivirus yung ano mo, laptop mo or yung desktop mo? Pag bumili ka ba ng appliances or phone, kotse, motor, mahalaga ba sa yung warranty? Pag bumili ka ba ng food or let's say may nakalagay, do not accept if seal is broken, madidisappoint ka ba kung naka-open na? Or ibabalik mo ba? That's my question. So guys, of course, mahalaga virginity ng babae. Kahit nung unang panahon pa, yan ang tinitignan ng mga kalalakihan. At hindi lang kalalakihan, pati ng societies. Kaya nga nabuo yung salitang slut shaming. Diba? Pero tayo hindi natin kayang gawin yun sa babae, slut shaming. Babae sa babae gumagawa ng slut shaming. Yung alam nila kasi, yung value nila, ties yan sa pagiging mainhin nila or sa pagiging hindi nila maharot. Kaya nga, ang babae sa babae, sila nagsasabihan ng kop-kop ka. Sino ba yung kop-kop na yan? Di ba? Ganun sila mag-usap. Or let's say, pag meron silang kinikwento, naku, napaka-kop-kop niyang babae na yan. Ang kate-kate. Sila yon. Pero sa atin, di natin kaya sabihin yun. So, babae sa babae ang mga nag-i-slut shaming. Even maybe your mom? Tinatanong, saan mo na nakakuha yan? Saan mo nakilala yan? Kapatid mong babae. Sasabihin, ano ba yan? Kuya, saan mo na naman nakilala yan? Ikaw kung sino-sino dinadala mo dito, ha? Kung mamaya mga babaeng ano yan, ha? O, di ba? Kaya mahalaga ang ano sa atin, virginity. Okay? So sa inyo mga babae, mahalaga yan. Kasi yan ang pinaka magandang maireregalo mo sa boyfriend mo or sa mapapangasawa mo. Pero syempre, we have this biological needs. And kahit nung unang panahon pa, magkaibang-magkaiba kung ano yung tinuturo ng society, tsaka kung ano yung naka-hardwired sa atin. Gets? So meron tayong tinatawag na monogamous, di ba? So kailangan you need to be monogamous sa isang taong gusto mo makakasama habang buhay. So ngayon, nag-iba na yung ibig sabihin ng monogamous. Dati, ang monogamous or monogamy, you need to mate with only one person for your entire life. Ngayon, sabi nila, ang monogamous daw or monogamy, you can mate one at a time. So meron tayo nabasa dati about sa monogamous na yan or monogamy. Sabi nila, wala daw tayo pinagkaiba sa hayop. So parang kinukumpara nila ang hayop sa tao or ang tao sa hayop. So according to the research, pag daw same kayo ng katawan, mostly mammals na same ng katawan or same ng size, they are monogamous. By nature. Okay? Pero pag daw magkaiba yung size ng mammals, which is tayo, babae at lalaki, magkaibang-magkaiba. We are bigger or taller than 10% by women. And when it comes to bigat, at least mabigat tayo sa kanila ng 20%. So, paano yun? Mas matangkad tayo sa mga kababaihan. Majority of men matangkad sa karamihang babae. Di ba? At majority of men mabigat sa karamihang babae. So kung aalisin natin yung ating paniniwala or ating nakagisnang beliefs na we need to stay monogamous, we can consider ourselves as non-monogamous.
Kasi we are part of the animal kingdom. Kasi dun mo lang mabibase or dun mo lang pwedeng i-base yung kauri natin. Kasi tayo tao, di ba? Pero yun nga, sabi nga nila, saan ba nanggaling ang tao? So sabi nila, we are still part of the mammals, or we are still part of the animals. So we are mammals. So if we base on biology, talagang masasabi natin na ang lalaki non-monogamous, or human being are non-monogamous. Kasi nga, magkakaiba tayo ng size eh. That's according to the research or studies. So, kung ibabase natin sa society's rule, kung ano yung ideal for us is, of course, we need to stay monogamous. Diba? Kaya nga may wedding. So, earliest wedding na naitalaga or nai-record was BC sa Mesopotamia. So, kung ibabase natin sa society's rule or sa based on religion, kailangan natin mag-stay monogamous. Diba? Or kung ibabase natin sa ideal relationship, we need to stay monogamous, tama? As a human being, hindi pwede na papalit-palit ka. So that's the ideal for the relationship. So kung susundin natin yung kinagis na natin na dapat magstay tayo sa isang tao lang, then napakahalaga ng virginity. Gets? Pero syempre, it varies with every person. So yung virginity is subjective. Pwedeng okay lang sa lalaki na hindi siya virgin, or pwedeng hindi. Depende kung gaano kalalim yung pagkakaintindi niya, or depende kung gaano kahalaga sa kanya yung virginity ng isang babae. May mga ibang lalaki na wala sa kanila yon, as long as wala ka pang anak. May mga ibang lalaki naman, wala silang pake kung may anak ka na, basta as long as you will stay faithful to him. He is willing to give the provision and the protection. Pero karamihan ng lalaki, based on our biology, we want women na talagang hanggat maaari virgin. That's we prefer. Okay? Yun ang prefer ng karamihang lalaki. But it doesn't mean na hindi ka na virgin, hindi ka namin papatulan. Of course pwede. Okay? So may mga lalaki naman na they are having a relationship sa mga babae na hindi na virgin, pero they know na pwedeng this will not be forever. It's only for a while. It's only for relationship. Or may mga lalaki na they don't fucking care. Na talaga, okay lang. Kung ito mo pangasawa ko, I think she's fine naman, okay naman siya, sumusunod naman siya, nakukuha ko naman yung reciprocation value, at nakukuha ko naman yung mga bagay na hinahanap ko sa isang babae, and especially yung replication value, or we can say na she's still young, yung masasabi natin na she's still at her prime. Kaya may mga lalaki na okay lang sa kanila yon, na kahit hindi na virgin. Pero may mga lalaki talaga na old school, na talaga napakahalaga ng virginity sa kanila, lalo na sa mga taong religious. Gets? So, hindi ba kayo nagtataka bakit masyadong pinoprotektahan ang babae simula nung unang panahon pa? Yung mga ancestors pa natin. At especially sa mga relihiyon. Kung paano nila itrato ang mga kababaihan. Kumbaga, iniingat-ingatan or dapat ingatan dahil sila ay babae. Gets? And even the society, kahit walang religion, matik yan, pag babae, protektahan natin yan. Gets? Kasi nga, we know na they cannot protect themselves, because kung meron man fragile sa dalawang gender, is yun yung babae. Kayo, hindi ba kayo nagtataka bakit pinoprotektahan ng bawat religion ang mga kababaihan? Kaya nga, di ba, merong dress code na tinatawag pumunta ka sa simbahan or pag iba yung religion mo. Kumbaga, dapat balot na balot ka bilang babae. Because nung unang panahon pa, ang lalaki iba na tumingin sa babae. Naiintindihan niyo ako? Kaya nga, mga babae, hindi namin kayang i-sexualize ang mga babae unless binigyan nyo kami ng reason to sexualize you. Gets? Pag nagsuot kayo ng mga provocative clothes, don't expect na walang anything na mararamdaman ng isang lalaki, or parang babaliwalay niya yun. Huwag na tayo magplastikan. If you're wearing provocative clothes, of course, karamihan sa lalaki talaga titignan ka, di ba? So, wag niyong sabihin na hindi porket nagsuot ako dito, inaangit ko na kayo. What? Sino ba nag-design yan? Yan damit na yan. At para kanino ba yung design na yan? At ano ba yung goal nung design ng suot mo, di ba? Ladies, ganito, ulitin ko, men don't sexualize women unless you never sexualize yourself.
kung ikaw balot na balot ka at mata lang ang kita sa'yo, or let's say mukha mo lang, do you think mag-iisipan namin kayo? Kaya nga, karamihan ng lalaki kayang magpaka-aso or magpaka-under sa isang babae, or magpaka-white knight, magpaka-nice guy, magpaka-sim, para lang makuha yung sexual access. Because it will never ever be easy to get that. Marami kaming dadaanan para makuha namin yun. Kaya nga napaka-attracted or attractive ang mga kalalakihan na maraming naging babae. It's because he is providing something na hinahanap ng mga babae. Gets? So eto mga ropa, pag kayo tinawag kayong babaero at marami kayong naging EA, marami kayong naging sexual partners, ibig sabihin, psychologically, you are providing something. Okay? Ibig sabihin, you know how to talk to women. Diba? At yun ang hinahanap, at kung ano man ang hinahanap ng mga kababaihan ay nakikita nila sa'yo. Eto guys, sino sa inyo ang tatay nyo? Sino sa inyo, mga ropa, sa mga followers ko, na ang tatay nila is may anak sa iba't ibang babae? So babalik tayo dun sa pagiging monogamous. So kung titingnan mo dun, isang lalaki, let's say your father, may anak siya na 6 sa bawat babae. Let's say nagkaroon siya ng 3 sexual partners or 3 asawa. Tapos nagkaanak siya dun. Kung makikita mo dun, talaga naka-hardwired sa lalaki, yun talagang mag-procreate. Pero syempre, hindi naman yun yung pag-uusapan natin. Okay? Balik tayo dun sa mga pananamit ng mga babae. So ladies, pag sinabihan kayo ng boyfriend nyo or ng asawa nyo, lalo-lalo na ng tatay mo, makinig ka. Kasi para sa inyo yun. Kaya nga ang boyfriend mo, ang asawa mo, or ang tatay mo, sinasabihan ka na magpalit ka ng damit pag alam nila na yung pananamit mo ay hindi akma sa pupuntahan nyo. Lalo-lalo na kung nakadamit ka, nakaakit-akit. Gets? At sana pakinggan nyo, lalo-lalo na kung boyfriend nyo ang nagsabi. Huwag nyo silang tawaging toxic boyfriend. Hindi sila toxic. Pinoprotektahan lang kayo. Gets? At yung pamilya nyo o yung tatay mo, hindi rin toxic yun. Pinoprotektahan ka lang din. Okay? Hindi KJ ang tatay mo. Gets? Lahat ng sinasabi ng tatay mo or ng boyfriend mo or ng asawa mo ay para sa'yo. Okay? Kasi alam namin or alam ng kalalakihan kung paano mag-isip ang kapwa naming lalaki. Naiintindihan nyo ba? So, importante ba ang virginity? Yes, of course. At least 9 out of 10 men prepare a woman na talagang virgin pa. Maraming reason. Hindi lang yung dahil because of the society's rule. No, hindi lang yun. Hindi lang dahil preference nila yun. Of course not. Nandun din yun, syempre, pag ang babae virgin pa, alam mo na itong babae na to pwedeng madaling ilid kasi wala pa siyang experience sa ganun. Gets? Magkaiba ang babae at lalaki when it comes to sexual partners. Ang lalaki kayang bumira ng maraming babae as long as nabibigay niya yung emotional needs ng mga babae. Pero ang babae, hindi siya pwedeng mag-open ng legs sa iba't ibang klaseng lalaki because deep down alam niya sa sarili niya na hindi tama yun. Okay? So ladies, ganito. Kaya nga, pag ikakasal kayo, ang suot nyo, anong kulay? Puti, di ba? Because it shows what? Purity. Gets? Kasi, yun yung pinaka sacred na ceremony na gagawin mo sa buhay mo. At yun ang pinaka, ito para sa mga lalaki naman. Guys, ito na yung pinaka masasabi natin na malupit na desisyon gagawin mo sa buhay mo is yung pagpili ng babae na makakasama mo sa habang buhay. Kaya dapat piliin mo yung talagang babae na alam mo na hindi bibitaw sa'yo at nasubukan mo sa hirap at ginhawa, hindi ka iniwan. So sa mga babae naman, ladies, balik tayo dun sa sexualization. Like I said, hindi namin kayo isi-sexualize unless
you giving us reason. Di ba? Kaya nga pinoprotektahan kayo ng society at ng religion kasi alam nila kung paano mag-isip ang mga lalaki. Kaya nga kapag ang boyfriend mo binabawalan ka, matuto ka makinig kung gusto mo ng talagang totoong relasyon. At sa'yo naman, Ropa, huwag ka masyadong agad-agad ma-in love kasi nawawalan ng thrill yung mga AI. Pag mabilis ka ma-in love, nawawalan sila ng thrill. Siyempre, ang babae gusto nila yung nasa place na unpredictable. At lalong gusto nila yung nandun sila sa tao na unpredictable. There's no such thing as right person. Kasi unang-una kayong dalawa, especially ikaw, ang gagawa niya sa sarili mo. Yung pagiging right person, nagbabago rin yan sa paningin ng bawat babae at paningin ng bawat lalaki. Kaya nga meron tayong content na how to find an ideal girlfriend. Ano sabi ko doon? You need to create one. Kasi walang sinilang na perfect or ideal girlfriend para sa lahat ng kalalakihan. Kaya nga, panahon lang ang makakapagsabi kung na-build mo yung ganong tao or na-create mo yung ganong babae sa buhay mo. Di ba? Kaya nga sabi ko rin, piliin mo yung babae na malapit na ideal for you. Okay? Okay, so yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love. And peace out. Grabe guys, ang hirap mag-vlog ng gutom.